Ayan, mula naman po sa ating Healing Sangkap segment, syempre, ang ating wellness chef na si Tristan Encarnacion ay nag-prepare ng isang parang ayokong galawin. Ang ganda-ganda ng pagkakaayos mo eh. Ano bang tawag mo dito sa masarap na to, putahe mo na to? Yan po ang ating John and Masha. John and Masha. Anong minasya mo dito? Yung ating pong kamoting kahoy, kalabasa at yung ube. Wow, okay. Ay, eto po, yung mga nagtatanong anong pwedeng ipang merienda sa mga chikiting, Opo. no? Na magugustuhan nila at the same time ay masustansya. Bale, ito po, saktong-sakto. Dahil nga po doon sa inad nating ibang ricados like yung cream, yung butter, and then yung cheese. Kumbaga yung pinagpapalinamnam doon sa ating dish na John and Masha at nababagay sa mga chikiting. Oo, dyan nyo po imasya ang mga sangkap. Opo. Kaya naging John and Masha, no? Yung ube ay mataas sa iron. Opo. Yan. Yun namang, anong itong kulay dilaw na to? Kalabasa po. Kalabasa ay pampalinaw ng mata. mata. Vitamin A, o di ba? Tapos meron pang Yung kamoting kahoy po. kamoting kahoy na lalo magpapatibay ng carbohydrate sa katawan ng Opo. ating mga chikiting. At yung seaweed salt, doktora. Yung seaweed salt, abay punong-puno ng sustansya. Opo, hindi na po yung papapakin nyo. Wag papapakin ng asin. Kailangan ay pampalasa lamang siya. Opo. At sa seaweed salt po ng Hiling Galing, may dagdag na sustansya, hindi katulad sa ordinary na asin lamang, no? Kaya yan ang sinangkap ni Chef Tristan. Manamis na maalat-alat. Yun nga po, At nagbabalance. itong minasya mo, ano yung minasya mo na yan? Bale, ito po yung mga kung ano yung nakikita. Parang okay. nag-mash din po. Para at least merong na-mash na, tapos meron pa rin pong buo para magkaroon ng texture. Kumbaga meron pa rin visually nakikita at nalalaman kung ano pa rin po yung nakakain. So, wala silang lusot ang mga chikiting. Wala po. Pag ayaw nila nung madilaw na yon, Ito po. dito nila sa creamy na Opo. na something. Yung pala, yun din Yun yun. din po yun. Ay, walang lusot ang mga Opo. chikiting pag ito ang pin-repair natin. Kasi halimbawa, namili, ay, ayoko ng sige. ube. Yung pala, may ube rin dito. Opo. Hindi halata. Pero masarap po, Pero di ba? masarap. Oo. So, halimbawa, gusto ko lang po, mami, ito lang. Oh, sige. Yung minasya lang po. Opo, kainin. Sige. Diyan na po yung hindi minasya. Opo. Oo. Pag ayaw nila ng ubi mismo, pwede nga po ito. Ng Opo. magandang sangka para sa mga bata. Yes po. Siguradong mash na mash ang wellness recipe ni Chef Tristan para sa inyong kidneys. Tikman ang katakam-takam na John and Masha. Para sa mga sangkap, ihanda mga sumusunod. Kamoting kahoy, ube, kalabasa, cream, butter, cheese, Parmesan cheese, seaweed salt, at ground pepper. Okay, let's start. Gawin na po natin ang ating recipe for today, ang John and Masha. Now, I'm heating up some cream. And yung ating mga ingredients here are pre-boiled. Kumbaga, ito po yung napakuluan na hanggang sa ito'y lumambot at maging mashable. We're going to add some butter. Of course, season it with some seaweed salt and some pepper. Pag gumagawa ng mashed potato, ginagawa nila is once na napakuluan, i-strain nila and then they just leave it sa labas hanggang sa, again, medyo lumamig. Kumbaga, yung ibubuhos po dun sa napagpalambot na either vegetable or the root crop ay malamig. Mas mahihirapan po kayo. It's supposed to be hot para mas, kumbaga, mas madali siyang ma-mash. We're going to add some of our pumpkin or yung kalabasa and then ating cassava o yung kamoting kahoy and yung ating ube. If you have to add some more of the liquid, we'll go ahead. There are a lot of kinds of mashed vegetables. Pwede po siyang chunky or yung, sometimes we call it yung American style, yung may bubuo. And if you want it, kumbaga yung European style or the French style, it must be fine. Kumbaga, pinong-pino. Okay, to finish this. Okay, there you have it, ang ating John and Masha. Tanan, tanan, tanan. At meron ka pa bang gustong idagdag, Chef Tristan, na problema ang mga nanay ngayon dahil puro junk food na ang gusto ng mga bata eh. May naiisip ka pa bang idea ng
merienda na pwede sa kanila? So, when you talk about junk food, syempre, parang iniisip nila mga chips. Hatiin po nila or ikat nila lang maninipis and then pwede po nilang either Blender o igadgad, no? i-gad tapos gawing parang i-fry it or pwede rin i-bake o kumbaga kahit yung toaster para ma-dehydrate po, mawala lang konting juice at maging, kumbaga, medyo maging Creamy. And then mas tumigas po para siyang maging alternative for your junk food or yung chips. Kumbaga, Oo. gagawa ka po ng potato Kasi ang chips. nangyari dun sa ating bisita na bata, no? Si Cheska Shakira. Apo. Ang nangyari sa kanya, nalugi ang tindahan ng nanay. May sari-sari store ang nanay. Pinitas ng pinitas ang lahat ng junk food. Ayun. Nagkasakit hanggang sa muntik ng madialysis dahil sa kidney failure. Or doktora, ang gawin po nila is taasan yung paglagay ng mga junk food para hindi maabot. No? Hindi na sinara na nung nanay yung sari-sari store. Nalugi na dahil yung bata ang yun ang isang idea, no? Na dapat tandaan. Kung magninegosyo po kayo, wag sari-sari store kung marami kayong anak. Kasi sa anak nyo pa lang po, kulang pa yung tinda nyo. Malulugi at baka magkasakit ang mga bata kasi pinipitas lang daw ang mga sitsirya sa tindahan. Paminsan-minsan lang po yan, no? Pero chef, may tanong para sa'yo. Sige po. Sagutin mo yan. Chef Tristan, ano po bang pagkaibahan ng wansoy, kinsay, at kutsay? Salamat po. Ano daw ang kaibahan ng wansoy sa kinchay at kutsay? Ay, ako rin. Hindi ko rin Nako! alam. Sige Minsan po. parang magkakapareho sila. First, ang wansoy o yan po yung cilantro. Minsan, yan yung ayaw ng iba. Kumbaga, yung amoy niya is parang yung pasintabi po. Kumbaga, parang sasabi nila yung insect na... Amoy insekto? Yung po yung, kumbaga, kinukumpara po nila. Yung dahon ng wansoy. Apo, yung dahon Pero ng alam wansoy. niyo po ba, makapag-bat-in chef, Apo. yung buto ng wansoy ay panlaban po sa bad breath. Babango naman ang inyong breath. So, yung buto ang kainin nyo. Apo. Paano dun sa gulay? Yung sa gulay, Medyo kumbaga- magsasuffer ng side effects sa amoy sa bibig. Yung gulay naman po is normally ginagamit sa mga Asian cuisines and kalimitan, yun po yung ginalagay natin sa salsa. Ayun, yun ang wansoy. Wansoy po. Okay. Yung wansoy is what we call yung Chinese parsley. Ayun, ang wansoy. That's the Chinese parsley. And the kinchay Chinese parsley. is the Chinese celery. And the kutsay naman po is what we call the garlic chives. Oh, Yun po. yun pala siya. Normally masarap po siya sa mga Chinese cooking, mga Asian. Pero Yun po. sa itsura, paano ang pagkakaiba-iba niyan? Medyo kung sa itsura po talagang magkakawig. The best pa rin po is tanungin niyo po ang inyong pagbibilan or kalimitan, meron naman pong nakalagay na label. Yan po. And going back po dun sa kinchay naman, masarap din po yun sa pansit. Ay, oo, Yan yung po. pala yun, yung Yun, kinchay. ginagamit po natin. Ang isa pang pagkakaiba, sa presyo. Alin Sa ang pinakamahal presyo po. sa kanila? Halos depende po sa panahon, pero talagang Depende kung in season. in season din po. Ayun. So, hindi natin matansya. Matansya. Pero ang mahal po is ngayon is I think the kutsay, which is Mas mahal. hindi po siya ganun kasi available. Oh. So kung ano yung hindi ganun ka-available, obviously, mas nagmamahal po. Okay. So, malinaw. Basta magtanong pagka nalito po tayo sa itsura ng mga gulay na yan, mas magandang magtanong. And of course, ang isa pong the best advice is always taste the ingredient para at least mayroong kumbaga ma-familiarize po kayo. Para makita natin talaga at malasahan ang pagkakaiba Apo. nitong tatlo na to. Apo. And Dahil may yan po. pagkakaiba po. And yun nga po, Doktora, at syempre, sa paggabay ng mga magulang, sa mga anak, dapat nakikita at nalalaman nyo kung ano po yung kinakain para alam nyo na masustansya at of course, ang kalusugan ng inyong anak ang pinaka-importante. Tama po yun. At may paalala si Chef. Ayun po, of course, ang ating Instagram account, which is the Wellness Chef HG. Yan po, mag-like po kayo, make a comment or a message yan po privately. And of course, we have a Facebook account na you can like us or follow us. Ang Hiling Galing Official. Yan po ang ating Facebook account. At ang ating website, which is the hilinggaling.ph. Yun po. At meron na rin po tayong, of course, you can make a comment, suggestion. Yung mga recipe Mga mo. recipes po na gusto niyo pong nilang gayahin. gayahin, if you want to go back po, or if you want to make suggestions kung ano po yung mga sa tingin yung nababagay sa inyong kalusugan.
Yan po. Yan, okay. Magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV. Opo. Isa po sa finding sa ospital ay tumaas ang creatinine level ni Cheska dahil hindi na nga makaihi. Pero dagdag doon ay napakataas pala ng kanyang kolesterol at ang uric acid tumaas. Talaga pong siya, candidate for dialysis. Kinaharap na kasakitan ng kidneys, kinayang mapagaling sa natural na paraan. Ang usapang kagalingan, dito lang yan sa Healing Galing sa TV. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding seaweed salt, mga grains at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products, iyong laging tandaan. Na sa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Healing Galing! Isang mahalagang paalala, bumili lamang ng mga Healing Galing products sa mga otorisadong outlets na matatagpuan sa aming official Healing Galing website na healinggaling.ph. O mapapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM tuwing Sabado at Linggo at mapapanood sa Healing Galing sa TV tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa TV5. Hindi po nagbabahay-bahay ang aming mga naturopathic practitioners at hindi po nagbabago ang presyo ng Healing Galing products. Tiyaking tama ang inyong binibili upang makaiwas sa peke.